pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, bantay at kasangga ng ating mga OFW. Palakpakan po natin ang ating mga OFW. And of course, yan, ito na naman yung ating programa sa unang buwan ng January 2025. Ayan, siguro saya ng inyong mga New Year, lalo na po sa ating mga OFW sa apat na sulok ng mundo. Bago ang lahat, batiin natin ang ating founder, walang iba kundi si Founder Albert Lawin Guanzon ng Bantay at Kasangga ng OFW International, at sa ating po mga kaibigan, lalo po't mga chapter mula sa BK Qatar chapter, napakasipag po niyan, yung Qatar chapter na napakarami nilang project talaga. Minsan i-guess natin yung kanilang bagong pangulo ngayon. Okay, anyway, di na natin pakatagalin. Pakilala na po natin yung ating magandang bini-bini na ito ay ating suki. Palagi po nating nakakasama nun. Medyo nawala lang siya ng konti, siguro very busy. Ayan. More than a year na. More than a year na pala, ang tagal na pala, no? Ito kasi, minsan, hindi ko siya mahanap kasi iba-iba yung pangalan niya sa Facebook. Minsan pangalan ng hapon, pangalan ng ano yun, Lion ba yun? Sabi mo, Lion King. Marami siyang nakapangalan. Siguro to maraming pinagtataguan na boyfriend. Joke. Hindi naman po. Okay, mula sa bansang Doha, Qatar, ano? Pakilala na natin, Opo. ito pong ating partner mula po sa Doha, Qatar na napakasipag din po niyan at napaka matulungin sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, ano. Kasi ito po, ang pangalan niya po ay talaga is Joy, no? Joy, right? Joy Gonzales, ano? Opo. Ang advocacy din po niyan, tumulong sa mga OFW. Alam ko meron din tong grupo Okay, pakilala natin Miss Joy Gonzales from Doha, Qatar. Ayan. Hello, Joy! Thank you so much Bati po, ka Ma'am muna sa Terry. ating mga nakikinig. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Ang sulok na kayo naroroon ng mundo. Happy New Year, belated, and happy Three Kings sa lahat. Ayan, kumusta ba ang iyong naging New Year dyan at Pasko sa Doha, Qatar? Actually po dito ma'am is parang normal lang. Pero yung mga Filipino community, kahit papano gumagawa kami ng mga events na mapasaya yung Filipino community. Gaya sa back, mayroon silang exchange gift, gala night. So gaya din sa amin, mayroon kaming isinabay ko na yung 4th year founding anniversary ng organization at saka exchange gift Christmas party para isahang daos na po. Ayun po. Okay. Kasama na yung Christmas party at New Year. Ayun. At least tingnan mo, para rin silang nasa Pilipinas, ano. Okay. Miss Joy, Opo. ano ba yung ulit yung organization? Ano bang pangalan nun? Ang organization po namin is, ang acronyms niya po is OFWI, stands for Overseas Filipino Workers Advocates International. Yun po, naitatag noong December 1, 2020. So, bali 4 years, na po kami. 4 years na po. Okay. So, sino ang pinaka-presidente ng grupo? Actually po, ako po yung nagtatag niyan. So, bali, founder po yung tawag nila sa akin. And then, nakilala ko po yung, yung president ng Bayanihan Qatar Federation. Nag-affiliate po kami doon. Kasi yung BQF, Bayanihan Qatar Federation, sila po yung recognized ng Polo. Kasi nung 2018, na-stop na po yung recognition ng mga organization. So, nag-affiliate po ako, nagpa-under po ako sa umbrella ng Bayanihan Qatar Federation para recognize pa din kami ng embassy at saka ng Polo. Ayun. Iyon po. So, ibig sabihin, ikaw ang founder ng grupo. Opo. So, Opo. ano yung nag-udlot sa'yo, nagtulak sa'yo para magtatag ng isang grupo na katulad nito?
Actually, ma'am, in my 100 thinking, hindi ko po naisip na parang magbunga ng ganito. Ang dahilan lang nito is nag-post ako dito sa group din na Qatar OFW page ng yung mga nakasad sa kontrata kasi for 3 years wala akong day off dito dati. Tapos nung umuwi ako, saka ko pa lang na nakita yung ano ko, yung kontrata kasi yung ibang agency kasi sa totoo lang, ano din sila, tuso sila ibigay sa inyo yung papilis nyo pag pumunta kayo ng airport. Pero pagdating dito sa foreign agency, kinukuha nila lahat. Doon din sa agency sa Pinas, ay sa papirmahan sa amin, hindi pinapabasa sa amin, may nagbabantay. So, nagpipirma lang kami, hindi namin alam kung ano yung pinipirmahan namin. Hanggang pagdating dito, kinuha ng foreign agency. So, wala talaga akong idea kung ano yung nakasulat sa sa kontrata. So, nung after 3 years, umuwi ako, doon ko na nabasa lahat. At doon ko na nakita lahat na ganito pala. Dapat may day off kami, consistent 24 hours, yung mga ganun na mga karapatan. So, doon ako nung ini-post ko yun, nasabi ko, ito pala yung mga karapatan na dapat nating matamo. Siguro hindi naman masama na ma-claim natin to kasi rights natin to tayo tao din naman, kailangan natin ng pahinga. Si God nga, nung create niya yung mundo within 6 days, nagpahinga siya ng 7 days. So, oo, sabi ko, paano na lang tayo? Kasi parang robot yung trabaho natin dito, laging kulang sa tulog. Yun yung pinost ko. Tapos yun, ang daming nag-message sa akin na yung parang the same kami situation na hindi din nila nabasa ko yung nila, yung mga nakasaad sa kontrata. So yun, pinicturan after nun, na ako na udyok na gumawa ng GC kasi sa araw sobrang busy din po. First time ko yun na mag-abroad tapos parang wala pa ako masyadong hindi pa ako masyadong explore. So, gumawa ako ng GC na sa gabi, doon ko sila sinasagot lahat. Na sabi ko, basahin nyo lang lahat dyan yung kontrata natin, i-review natin, wag natin patulugin sa malita or sa cabinet natin para ma-refresh tayo. Yan ang sabi ko sa kanila. Then, after that, that was December 1, 2020. So after that, yung mga naipasok ko sa GC, nag-invite ng friends hanggang dumami kami. So after noon, yung dumami na, from 15 pa lang, hanggang naging dumami na, yun, nag-create na po ako ng page. Ayun. Tapos, ayun po, tapos yung organization, pinamember ko po sa BQF, sa Bayanihan Qatar Federation. Ayun. Para kung ano yung mga, ayun po, para kung ano yung mga events at activities ng BQF, din po kami, invited din po kami. Tapos, good thing and thanks na recognize na din po kami ng embassy kasi kung ano yung mga meetings, pinapadalan po nila ako ng email at mini-message sa WhatsApp na magpadala ka ng representative, na may meeting tayo, ganito, ganyan. Lalo na ito sa mga online voting. Humingi sila ng representative kamakailan lang, last December. So nagpadala din ako kasi minsan yung mga event is hindi akma sa day off ko. So kung hindi akma sa day off ko, nagpapadala na lang ako ng representatives na from our organization. Opo. Yes. Bago pala ang lahat tayo po ay live na napapakinggan po sa ating Buhay OFW ngayon, virtual TV, and of course sa ating radio na DWDD 1134 kHz AM band. Ito po yung ating boses ng Kawal Pilipino, ating mga sundalo. Saludo po kami sa inyo. Yan po yung ating mga Saludo po sa inyo. bayani. Ayan. Okay, sis, bali ilang taon ka na dyan sa abroad? Kailan ka ba nagsimula na magpunta sa ibang bansa? 2017 po. And then this coming March, exactly running 80 years po. Okay. The same Ilang employer yun? Ilang amo? Sa isa lang po. First time, tapos isang amo pa din. Aba, galing naman. Ibig sabihin niya na ang iyong amo mahusay, mabait kasi nagtagal ka. Sige. Diba? Masasabi kong matolerate naman po. O ikaw yung mas mabait. Hindi ka. Alam mo, kahit anong bait mo, pag yung amo mo hindi maganda ugali, hindi ka tatagal. So, ibig Tama sabihin, okay din yung iyong mga employer. So, ano ba sila? Opo. May alaga ka ba dyan? O ano?
Actually po puro babae, 6. Ay, Pero ang yung panganay, galing. opo, yung panganay sa Canada, na siya, certified lawyer. Tas yung Wow. pangalawa at pangatlo, nasa Egypt na sila, college na din. So, bali yung tatlo yung naiwan dito. Ang priority na lang namin ngayon is yung second to the last at saka yung bunso So, na ibig 10 and sabihin, maliliit pa yan eh. Ikaw na halos para ang nakasama nila, no? opo. Yung Oo. bunso, pagdating ko dito, pa lang siya, hindi pa siya ng 1 taon. Gumagapang pa lang. Pero ngayon, 8 years. Mag 9 years na sa February. Ayan. Okay. So, narinig po natin kay Sister Joy ang tagal. So, ibig sabihin may sikreto. Ito yung topic natin ngayon na gustong ibahagi sa inyo ni Joy, ano? Yung paano mo mapapaamo o makukuha ang loob ng iyong employer o ng iyong amo. Pero tama ba ako, Sis Joy, na ang dapat daw na sinusuyo at pinakikisamahan yung among babae? Tama po, kasi everyday sila yung kasama namin. Tama talaga. Mm, Kasi yan yung susi para kumbaga everything goes na lang, na to be followed na lang pag pag napakisamahan mo ng maayos yung among babae. Sila kasi yung kasama namin araw-araw eh. Lalo na yung mga walang trabaho, nandito sa bahay lagi. Tapos kung yung times na, like for example, kung wala silang tiwala sa'yo, mm. babantayan ka talaga niyan. Pati yung trabaho mo. Pero once na nakuha mo na yung trust nila, yung kilitin nila, wala na silang pakialam. Ay, So, ang susi talaga na mm, mapaamo mo sila, based in my own experience, is to be caring sa mga anak nila. Kasi mm, kumbaga para sa kanila, more precious on jewels yung mga anak nila kumpara sa mga buting-ting nila. So, mm, the more na pinapahalagaan mo, inaalagaan mo ng maayos yung mga bata, yun, kumbaga, comfortable na sila na nakuha mo na yung trust nila. mm, Kasi makikita din naman yan sa sa performance mo kung paano mo alagaan yung mga bata. So, yun po, mm. na more on caring sa mga bata kasi to be followed na lang yan kung paano kanila i-treat. Ayun. Ganun Kasi siya. parang may mga case yata na ganyan, no? Yung mga kasabahay basungit sa bata. Minsan parang Oo. kung walang tao o walang camera o ano man, parang medyo nasasaktan pa nila. May mga case na ganyan na meron nga. Meron po, hindi po natin yung na-deny. Oo, Marami po. oo, 'di ba? Parang recently lang merong isang bata na parang nanggigil yung yung yaya, napatay niya. Yun parang gano'n na nangyari. Opo. 'Di ba parang sabi nga natin, hindi ko mo ang isa gumawa ng ganyan lahat na possible na gawin yan. Oo, Kasi opo. parang medyo Huwag naman sana nakasira i-generalize. 'di ba? Opo. Nakasira ng image ng ating mga kasambahay. Alam naman natin mga Pilipina pagdating sa ganyan napaka caring, 'di ba? Kaya nga minsan napapamahal talaga sa Tama kanilang po. mga bata. So, isa ano lang 'yan. Kumbaga sa naligaw lang isang 'yan. na ano Oo. yung naging case. Yes. Tapos yun nga Ma'am Terry, dapat kung mag-abroad kayo, mag-decide na mag-abroad, dapat 1 trilyong pasensya ang baon. Kasi yung mga anak dito, hindi parehas sa atin sa Pinas na makikinig. Siyempre, kumbaga yung authority sa kanila, yung may power is yung parents nila. Tapos ikaw, nani ka lang. So, hindi ka nila pakikinggan kung hindi ka magagamit ng mga strategy mo or technique mo kung paano mo sila makuha yung quality nila. So, bali sis Joy, no mga unang araw mo sa pagtatrabaho, first time, ano? Opo. Ano pang, Opo. meron ka bang mga pangyayari na talagang nangangapa ka halos kung paano ka makisama o talagang nasa yun na talaga yung alam pakitunguhan ng bawat isa, no? Ang mga tao. Meron ganun kasi. Ay, opo, hindi din po madali kasi dati hindi sila gano'n mag-treat sa katulong nila. Like for example, Mm, kung like weekend, 2:00 na ng umaga kami umakauwi. Tapos kailangan sa 4 na oras, kailangan pagka 7:30 babangon ka na, i-fix mo na yung sarili mo, linisin mo na yung bahay. Sila okay lang kasi mga 12 na sila gigising, 11 na sila gigising. So,
ikaw na nani, kandarapa ka talaga. Kasi kulang na nga yung tulog mo, tapos maglinis ka pa, lahat pa, tapos ano, pagkagising pa ng alaga mo. Tapos, ano, one time noon, parang, ano, sinigawan ako sa mall kasi nung time na yun pumasok ako sa toilet, walang signal, hindi ko Mm. na-receive yung call na uuwi na kami, tapos kasama ko yung bata. Yun yung time na yun na ano, tapos pagdating ng bahay, ano pa din, dada pa din ang dada, inaawat na lang ng lalaki. Pero hindi ko yun, tawag nito, hindi ko yun pinasok sa isip ko ba na ano, sabi ko trabaho ko para sa family ko. Kasi dito, Ma'am Ter, kung dibdibin mo talaga, ay nako, ewan lang, maano ka talaga, ma-depress ka, mag-give up ka. Pero pasok dito, labas sa kabila, masasanay ka din. Oo, tama. Ayan. Okay, sa tagal ng iyong pagtatrabaho sa labas ng bansa, ano, meron pang mga pagsubok na dumating sa'yo na parang medyo na-hurt ka o ano man, na-challenge ka? Kung meron, eh, ano ba yun? Ah, sa na-challenge, yun nga po, yung nagtrabaho ko sa kanila na hindi nila ako binigyan ng day off. Tapos, Mm. nung humingi ako, kasi ako, simulat sa pool, parang, ano ba, attached ako sa, ano, religious person. So, gusto Mm. ko magsimba kasi feeling ko spiritually drained ako. Mm, So, yes. humingi ako sa kanila. Ano na po yun, 8 months na wala ako, hindi nila ako binigyan ng off. Mm. Humingi ako sa kanila, so binigyan nila ako ng 4 hours lang. So yung 4 hours, sakto lang na galing ko dito sa bahay, papunta ng simbahan, tapos uwi, tapos trabaho ulit. Pero nung binasa ko ulit yung contract, sabi ko, hindi to 4 hours. Mm. So, nung time na yun, na ano talaga ako, sabi ko, hindi to tama. Kasi kailangan ko din ng, ano eh, kailangan ko din ng pahinga. Sabi ko, yung gusto ko maklaim kung ano yung nasa contract na karapatan namin bilang nani. Yun ang nasa isip ko. So, ang ginawa ko po, nagdasal ako, tapos umaga yun, dinala ko yung contract sa kwarto nila, kinausap ko silang mag-asawa, nasabi ko, ganito, ganito yung nakasulat sa contract. So, gusto kong maklaim ang lahat ng karapatan na nandito. Kasi sabi ko, kung sabihin nyo na basta papel lang 'to, para sa'kin hindi 'to basta papel lang kasi Mm. sa bawat pages may perma kayo diyan. So, ibig sabihin kung ano ang nakasaad diyan, agreed po kayo kasi may perma kayo, may perma ko. 'Yun yung sabi ko sa kanila. So, thanks God naman na binigay nila yung pero that was 3 years and a half na, ma'am, bago nila binigay yung karapatan na yun Ayun. na hiningi ko. So, that time binigay nila Mm. yung 2 Fridays lang. So, hindi ako komportable dito 2 Fridays lang kasi Oo ang nga. nakasulat sa contract is every week. Every week. So, supposedly, 4 times a month. Mm. Kinausap ko sila ulit na sabi ko, gusto ko tong i-claim yung 4 times a month kasi gusto kong mag-aral. Gusto ko din i-improve yung sarili ko na kahit nandito ako, yung spare time ko na sa off, gamitin ko, sabi ko sa kanila. So, yun, thanks God na nag-agree naman sila na binigay nila yung 4 Fridays. And then one time, after na binigay nila, binawi nila ulit. Kasi naranatan nila na yung Friday daw na gusto nila magpahinga kung may party yung mga bata. Sila ang naghatid, sila nagsusundo, sila yung nagstay doon, sabi nila. Sabi niya, may nani ako, bakit ako ang nandito? So binawi nila, ang ginawa nilang 2 Fridays and 2 Mondays. So pasok pa din sa 4 times a month. Ayun. Okay, shout out kay Miss Saida Colnita Usay. Good job. Mabuhay mga OFW. Ingat po Thank palagi. you po. Thanks Miss Saida. Salamat. Sa mga nanonood po, may mga viewers po tayo pero nakikinig lang sila. Si Miss Saida lang yung medyo Pwede po kayong mag-shout out habang naka-live po kami ngayon. Okay, ayan, sa ating mga nakikinig, lalo na po yung mga kasambahay, isang leksyon po yung sinasabi ni Miss Joy na dapat i-review nyo ang kontrata ninyo, 'di ba? Tama po. Tama Opo, ka huwag diyan kasi patulogin sa maleta or sa bag. ganun, tinatago lang, hindi alam, hindi ko ano. Yan, tulad niya, nare-review mo, alam mo yung karapatan mo, 'di ba? Yan, tulad niya, na ipaglaban mo kasi nasa contract.
Kaya nakuha mo yung gusto mo. Yan, magandang tip yan na naibigay sa atin ni Miss Joy. So, tungkol naman sa mga magagandang bagay na mga nangyari sa'yo sa panahon na nagtatrabaho ka bilang OFW, ano naman yun? Siyempre, pag merong hindi maganda, meron ding of course na magandang bagay. Yes. Tama po, balance lang. Ang maganda naman po is yung nung maliit pa yung mga bata, dinadala kami kung saan sila bakasyon, sa Lebanon, sa Turkey. Yun. At least makakapunta ka sa lugar na hindi mo pangarap mo lang noon pero napuntahan mo. Tapos 1 month, 2 months kami doon sa Turkey. Yun po. And then yung nagsusumikap ka na pagbutihin pa yung sarili mo sa pamagitan ng pag-aaral. Tapos yun sa pag-emerge sa mga community. Pero of course sa pag-emerge sa mga community, kailangan din nating piliin kasi nga may kasabihan na we are the product of our community. So kung ano yung sasamahan mo, magiging ganun ka din, ma-adapt mo din. So ako mostly is lang naman community sa church at saka dito sa organization. Kasama na din yan back kasi affiliated din yan sa under din sa umbrella ng bayanihan dito sa Qatar. So member din kami sa back. Hindi lang sa off-Y. Ayun. Ayun po. So, yan, sabi mo nga, ang ganda kasi nakapunta ka kung saan-saan lugar, okay yan. At saka, yung lang nakakabilib yung bang ang tagal mo dyan sa employer mo, no? Isang employer sa loob ng Opo, isang ilang taong halos. So, siyempre, 8 yung years. starting salary mo, nagbago yun habang tumatagal. Opo, nagbago po siya. Ayun, so satisfied ka sa iyong mga benepisyo at sa natatanggap mo na sweldo sa kanila, satisfied ka. Sa awa ng Diyos, satisfied naman po kasi sa mga friends ko na mga skilled like caregiver, mga ganyan, nagtatanong-tanong din naman ako kasi sabi ko, enough na siguro na sa bahay lang ako lagi. I'm planning to go out. Tapos nung tinanong ko yung caregiver ko na friend, sabi niya 2.5 lang kami dito. Tapos minsan sa amin po yung pagkain, yung accommodation lang yung free. Tapos nung ini-compare ko yung salary ko ngayon at saka yung mga benefits na nakukuha ko, mas lamang pa din ako kumpara sa labas. Kapalad ni Miss Joy kasi alam niyo kung bakit po hindi po siya nakakalimot sa taas. Sabi nga niya, Tama po. nag-chart siya palagi. Yun ang lagi nating tandaan, Huwag makakalimot na magdasal, magpasalamat, ano may natatanggap po natin. Pero Miss Joy, natatandaan ko last time na naging guest kita, sabi mo, ay kasi sa tagal ng panahon, nandiyan ka sa abroad, siguradong meron ka nang naipundar. Alam ko may negosyo ka Natuloy ba yun? Hindi po kasi wala ako doon. Pero actually, yung natapos ko yung culinary course, sabi ko, pag umuwi na lang ako. Kasi kung wala ka naman doon, hindi mo hands-on. Mahirap kung hindi ikaw yung hands-on. So, ang na lang po, ang pinagpatuloy ko is, in the second year ko dito, pinursigi ko yung yung rice mill kahit na medyo may kamahalan. Pero pinursigi ko po yun. Tapos nung pag-uwi ko last June, pinursigi ko yung rice mill, yung inahing baboy, and then kung ano lang yung maisip ko, ma'am, para lang may pang everyday earning yung pamilya ko doon na hindi lang yung sahod ko yung aasahan. Kasi sa isip ko, ma'am, na kailangan iisa lang yung income natin. So kailangan nating i-diversified na kung saan patok. Tapos ngayon, nagpagawa na din ako ng fish pan. Kumbaga, mag-live selling ako ng live na tilapia. Opo. Tapos, sa awa ng Diyos, napagawa ko na din yung bahay. So, not to brag naman po, but to inspire everyone na kailangan habang nandito pa tayo at habang malakas pa tayo, kailangan nating mag-invest, magpundar sa Pinas para pag-uwi natin. Hindi, kumbaga yung mga paghihirap natin, yung sakripisyo natin, makikita natin na may bunga. Kasi para sa akin yung totoong homesick is yung pagbalik sa Pinas na pag-uwi mo, ganun pa din yung sitwasyon, walang nagbago. So, nasa kamay pa din natin yung susi kung paano natin i-navigate, paano natin i-gapang, or paano natin abutin yung mga pangarap na na gusto natin. Kasi, pag doon na mahirap na pag doon na kasi out na lang ng out yung pera. So, mahirap na po. Tapos dollars pa yung mga bibilhin doon. Bali, Para lang yun. Miss Joy, ilan bang anak mo?
Isa po, 16 years old. So ano pa siya, yung nag-aaral pa. Opo, Lalaki. grade 10. Lalaki siya. Opo, lalaki. Ba, Opo. siyang tipid naman. Mahirap. Mahirap kung anak ng anak tapos edukasyon niya mahal na din. Halos lahat na mahal. So kung hindi ka dapat pag mag-anak is pag-isipan ng mabuti. Kasi para sa akin po kasi education is the most importante kasi yan yung susi at yan lang yung legacy na maipamana natin sa mga anak natin na hindi kayang nakahawin ng iba. Oo. So yun po. Yan. So Sabi ko, bali, siya, bali, okay. Bali, successful na masasabi natin si Miss Joy. Napakagaling niya. Sipin mo, may mga negosyo na siya. Ano may mangyari pag uwi niya, talagang secured na siya. Okay. Sa mga by lumapit God's naman sa'yo, guidance po. may mga cases ba na mga lumapit sa'yo tumingin ng tulong na medyo mahirap, challenging para sa'yo o para sa'yo pagtulong sa kanila ay very easy lang na nagagawa mo? Actually, merong easy, merong challenging, merong delicate. Pero ang ginagawa ko po ngayon, ma'am, para hindi na ako panay salo ng salo, may batayan kami ng pagtulong. Like, for example, kunin yung personal info niya, tapos ibigay namin yung email ng DMW, ng Polo, lahat-lahat na ibigay namin. Tapos sila na yung pinapasend namin para para direct na sa kanila yung reply. Kasi pag kami pa yung gagawa ng report na hingan sila ng request for assistance, RFA, tapos i-relay pa ulit namin. So ako parang nahasal ako sa part na yun kasi syempre nagtatrabaho din kami sa loob ng bahay. So gano'n na lang po ang ginawa ko sa mga nagre-request ng for assistance. Yun po, binibigay ko sa kanila yung personal information, pati yung message ng family nila kung ano yung nare-request nila sa distress. Tapos sila na yung mag-email doon sa MW office Ayun. para direct na din sa kanila yung reply ng Talagang DMW. yung employer ngayon talagang mapapalakpakan at masasaluduhan kasi sipin mo nagagampanan mo yung mga ganyan, di ba? Kung hindi sila mabait, hindi ka palalabasin at di kaya ang mag-communicate kung kani-kanino. Kaya God bless po dyan sa yung employer. Ayan, more blessing sa iyo, sa kanila. No? Yes. Talagang Tama napakapala. po, ma'am. Sabi nga, hindi pa rin And- yung buhay ng ating mga kasambahay. Opo. Kasi may mga na-interview. Basta, lang po. Opo. Dasal lang po, siguro, ma'am. Kasi, opo. Kasi nung hindi pa ako nakaalis, 2 years din ako nag-apply bago ako nakaalis. Actually po, ma'am, sa totoo lang, ang una ko in-applyan is Hong Kong. Hindi ako nakuha doon. Tapos Kuwait. Tapos Malaysia. Minsan, nagdudual countries pa nga ako eh. Tapos, hindi din ako na-refuse ako lahat. Tapos, umuwi ako ng Bacolod. Tapos, sabi ko sa sarili ko na mag-quit na siguro ako. And then, after 1 year, may tumawag. Nakasabay ko na uwi sa Bacolod. Sabi niya nga, bakit hindi ka mag-apply ng Qatar? Kasi yung Qatar open country, yung Saudi, hindi. Sabi niya gano'n. Tapos, nung mga after 1 year, pero hindi pa din ako nag-give up kahit na parang, parang gusto ko na mag-give up. Ayun, dito ako binagsak ni God. Siguro, para yun na, Kasi maganda. makapagtayo ng Opo, tapos sabi ko, Lord, kahit saan mo man ako ibagsak, basta bigyan mo lang ako ng employer na maunawain na mabait. Yun lang talaga. Hindi ko. Sige. And hindi Sis, niya naman ako binig. Sis Joy, baka meron kang gustong mga batiin. Go ahead. Yes po. Binabati ko po si President Jerry Ronquillo, si Engineer Jerry Ronquillo, yung President ng Bayanihan Qatar. Yes. Tapos hindi po ako updated kung sino po yung nanalo na President ng Bantay at Kasangga dito sa Qatar ngayon. Pero ang previous is si President Perla. And then binabati ko rin po si Tatay Eli, sila ni Sir Oliver. Tapos yung nanalo din namin na President ngayong taon, si President Nathan Montoya. Tapos lahat na lang po ng executives ng OFWI, OFW Advocates International, at lahat po ng grupo na under sa bayanihan ng Qatar Federation. Ayan, Yan lahat ng binanggit mo mga regular natin yan. Kaya lang sa ngayon, mga busy sila eh. Tulad ni Oliver, ay may business. Congratulations, ganda ng business niya. Yun nga po.
At si, ano naman, si Ka Eli ay for good na sa Pilipinas. Pero active Ay, siya. for good na si tatay. Oo. Hindi ko po. Sabi ko nga mag-guest siya sa akin para at least i-share naman niya yung story niya ulit. Opo. Kasi, Oo, matagal din si tatay dito. Ako, hindi ko rin napapaano siya na i-interview. Kasi ikaw, nag-PM ka sa akin kasi sila, ang hirap pagilapin ng oras, hindi kami mag-match. Kaya yung mga nakikinig po Aray nagkakatabi, ko. gusto niyo pong magpa-interview, PM niyo po ako. Ayan, tulad ni Miss Joy, tita mo. Sure po. Ayan, na-share niya yung napaka-importanting mga points at tips sa ating mga kasambahay. Ayan, kasi inspirasyon siya, successful. Siya po ang ating tularan na super mabait siya sa Thank you kapwa, kaya po. mabait din yung balik sa kanya. Huwag kalimutang magdasal, magpasalamat yan po. So, Tama po. Miss Joy, ang iyong mensahe para sa ating mga nakikinig. Bati ka. Lalo ating mga sundalo, batiin mo. Sila yung ating mga kasama. Magandang hapon po sa lahat ng mga frontliners, lalo na sa ating mga magigiting at mga machete, mga sundalo. Sang sulok man kayo ng mundo naroon. And sa lahat po ng mga nakikinig, lalo na sa mga OFW, ang payo ko po is, hindi lang basta magpundar, kundi po tayo, mag-impok. Kasi iwasan po natin yung wants versus need. Yung wants lang na compulsive buying, kung saan mga sale na hindi naman minsan na natin nasusuot, hindi po yun makakatulong in the end. Ang mainam po is mag-isip ng formula. Like for me, may formula po akong may sinusundan. Tinawag ko po yung prosperity formula, like 70%, 20%, and 10%. 70% goes to all expenses. Pagkasyahin mo yan, bahala ka dyan para pagkasyahin. 20% savings po yan. Kasi para po sa akin, yung savings is self-discipline din po eh. Paano mo i-control yung sarili mo. And then yung 10% para sa tithes, para kay God at para din sa mga charity works. So, yun po Ayan, ang guide po para pareho pala kita. Ganyan ako nung OFW din ako sa Dubai. Naku, sabi sa'yo, yung mga kasama ko mabae, shopping na shopping, gastos ng gastos. Ako hindi. Panay ang impok. Save. Tama Kaya po. nagkabunga, nakabili ako ng sarili kong bahay. Ay, wow. Congrats po, ma'am. Tama po yan, ma'am. Dapat marunong po talaga tayo mag-identify ng needs talaga natin versus wants. Kasi yung wants natin gusto lang yan eh. Iba yung needs na urgent needs mo talaga, na basic needs mo. Oo, kaya, Diyan minsan, tsaka Miss Joy, diyan naaano po eh. di baling Opo. tawagin tayong kuripot. Kita mo naman pag tiningnan nyo na pundar natin, mapagmamalaki talaga. Tama po. Okay. Palakpakan natin si Miss Joy. Ayan. Thank you po. Oo, Salamat. Maraming salamat ha. Hindi ito ang unat huli ha. Hindi ito yung huli ha. Kasi matagal na naman tayo magkikita niyan eh. I-PM mo lang ako pag meron ka mga good news. O meron Sige kang po. mga kasama sa group mo na gusto mo Ipasok ko yung ibang. Opo. Opo. Okay. Para makita mo naman yung ibang faces, baka nalula na sila sa pangmukha ko. Oo. 4 times na. Hindi doon sa Qatar yung ating suki din diyan si Omanito, si yung TikTokers. Madalas ko rin siyang Si Melchor. si Sir Ramon. Melchor Omanito. Si Sir Melchor. Okay, ayan, pansamantala na po tayo magpapaalam. Thank you so much, Miss Joy Gonzales. Good luck sa lahat sa Welcome po, ma'am. God bless po. At enjoy life lang po tayo. No stress para sa lahat. Okay, pansamantala na po Thank you po. kaming magpapaalam. Ito po si Terry Thank Alba you. at si Miss Joy Gonzales para sa programang Buhay OFW ngayon. Buhay, OFW ngayon. Pantay at kasangga. And of course, founder Albert Gonzon. Good luck. Hello sa'yo. Ingat kayo mag-ama. Goodbye po. Salamat. Bye-bye po.